anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces sa period na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayong Hierophant, Ten of Pentacles, the Star. Maganda naman lahat yung cards. Pero tingnan natin, bakit nag-lead sa ganyan. So, meron tayong Hierophant, kinalarify ng 3 of Pentacles. Ito, 8 of Pentacles. Ano meron dito? 8 of Pentacles. Pero more like relationship to. Regardless kung kasal o hindi. May teamwork naman dito. At ito ang mahalaga, oh. 8 of Pentacles, na willing silang mag-effort sa relasyon na to. Ngayon, meron tayong 10 of Pentacles. O parehong 10. So again, 10 of Pentacles is clarify ng 7 of Wands at 10 of Wands. So hindi tayo magpo-focus sa pinaka-meaning ng mga to. Kasi pag-iisahin ko na lang yan. Okay? So meron tayong 7 of Wands plus 10. Ano to? May 7 of Wands tayo. Teka, clarify ko lang tong double 10. Kasi 10 ay completion eh. Parang may something na mag-e-end. Pero tingnan natin ano ba yun. Kaya parang nakukontra nito. So hindi ko maintindihan. Kaya maglalagay tayo ng other information. May lalaki, oh. Lalaki, oh. Book. Teka, ayusin ko lang itong ginamit kong deck kasi hindi ako makapag-isip pag maraming gamit sa table. So again, double 10, no? Double 10, 7 of Wands, lalaki, book, at stork. So, ano yung ending or completion dito? Kaya may 7 of Wands eh. So, kung babalikan natin yung kanina, relationship, di ba?
or marriage. To, commitment card kasi yan. Wala pa tayo kasing indicator dito na nagsasabi kung kasal ba sila or hindi. Pero tingin ko, hindi sila kasal. Kasi yung double 10 natin, all about ending. Diba? Tapos parang kinokontra dito. So, ano yun? Isip ko ano yun. Ito kasing stroke natin ay all about progress. So, inisip ko kung ayaw niya pa sigurong makasal. Kasi yung progress na inisip ko ay all about marriage. Ngayon, may book tayo. So, anong kinalaman na itong book natin? Parang sarado kasi yung book eh. So, sarado siya sa topic ng progress. So, sarado yung isip niya sa topic at ang topic ay may kinalaman sa marriage. So, ayaw niya pa. Kasi nga kinokontra dito sa 7 of Wands na para bang gusto niya siya yung magdidesisyon kung kailan niya gusto. Pero sa ngayon, wala pa sa isip niya ang topic ng, let's say, kasi progress eh. Let's say kung ayaw pa ng marriage, edi live-in. Pag live-in, anything na serious commitment, ayaw niya mag-make a move sa pag-level up ng connection. So again, lalaki. So sa case na to, literal na lalaki, Lenormand to eh. Doon lang naman ako sa tarot nagdo-dual ng meaning na pwedeng lalaki. Lagi ko sinasabi lalaking tao or babae kung extrovert. Pero dito sa case na to, lalaki talaga to. Dahil Lenormand nga to. Lenormand to tarot. So yung lalaki mismo, lalaking tao, paano kung pareho silang lalaki? Di yung masculine energy. So ang dating dito sa part na to, since double 10 nga siya kanina, ayaw niya pa ng serious commitment ba? Like, kung hindi nga marriage, edi live-in or pag-aanak. Ayaw niya pa ng responsibility in short. Ngayon, ano to? The Star. Pero at least, nakikita ko naman dito sa unang part na willing silang yung mag-partner. Pero hindi sila kasala. Yung mag-partner, mag-jowa, willing silang mag-effort para magtagal pa sila. Pero sabihin nating mag-level up sa seryosong commitment. Wala pa sa isip ng lalaki or masculine energy. Ayan na tong The Star. Ace of Swords. Lalaki ulit oh. Ito, King of Swords. So sa case na to, yung energy ng lalaki. The Star.
The Star, Ace of Swords. Tapos, King of Swords. Ano yung The Star natin? Dito mukhang mag-explain siya kung bakit ayaw niya pa. Dun sa topic nga na sinabi ko na all about serious commitment na may kinalaman sa ano bang seryosong commitment. Pagpapakasal, pag-live-in, pag-aanak. So, anything na may kinalaman sa responsibility na nagtatay yung mag-partner in a way na parang may responsibility sila sa isa't isa or contract. I-explain niya dito. Kakaroon ng clarity. I-express nung lalaki yung side niya. Bakit ayaw niya pa? So, yun. Kasi clarity to. Ito naman ay lalaking communicative or expressive ng thoughts. So, yan. Dito magpapaliwanag siya kung bakit ganun. Di pa siya ready. Since relationship reading to, maglalagay tayo ng clue. Ito yung possible partner ng Pisces sa reading na to. Kapwa niya Pisces. Ito, isa sa earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Scorpio. Ngayon, kung hindi man para sa inyo itong reading natin, di ba para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sa inyo. Sagittarius, Libra, Aries. Ayan, dito naman tayo sa susunod, di bang senaryo. Enthusiasm, wisdom. Anong topic dito? Meron tayong mice. Ano to? Ito maganda eh. Kasi ito hindi. Pero may wisdom. Well, ang dating sa akin, ito ay all about pag-face ng mga problem. Hindi natatakbuhan. So, sa period na to, haharapin na ng Pisces ang mga problema niya. Asikasuhin niya na ang mga dapat asikasuhin or lalabanan ng mga fear. At yun yung wisdom dito. So, kung ano man yung matututunan niyang lesson sa period na to, yun yung magsisilbing wisdom. So, doon papasok yung enthusiasm. So, again, harapin ang mga problema. Ayan. Iba pang senaryo. Understanding. Desire. Oh, snake doon, oh. Ito card. Paano ba ito? Medyo confusing, ano? Understanding, oh.
Tapos may ahas doon. Tapos desire ahas. Ito garden. Sumatang ulo ko. Ano to? Positive ba to? O negative? Kasi maganda naman to. Kaya lang nga, may ahas doon. Sumatang ulo ko. Since positive naman to, di gagawin din natin positive to. So, ganito. May babaeng Pisces na baka, kaya lang understanding to. Na baka all of a sudden ay i-require siya pumunta somewhere. May someone na ganon na parang utusan siya pumunta somewhere. Kaya lang syempre abala, di ba? So more like career to. Abala siya. Kaya lang wala naman siyang ibang magagawa kundi sumunod. So ganun, parang utusan siya ng boss niya na bumili ng ganito or pumunta siya sa pangalawang branch, asikasuhin niya tong branch na to, or may kukunin siyang document o asikasuhin niya yung document na ganito, deadline na raw, kaya kailangan niya ipasa sa ganitong lugar. Para bang dun papasok yung desire na unawain na lang kasi nga trabaho siya magagawa, kasi nga parte ng trabaho yon. Ayun, yun na lang yung positive. May ahas kasi doon, no? Nagtatalo-talo sila. Pero grabe din naman kung ano. Unawain na lang na nagkaroon ng desire yung partner na magkaroon ng third party. Parang ang dating unawain na lang ng partner. Unawain na lang ng Pisces na yung partner niya ay nagka third party, pero paano unawain yun? Siguro papasok yung pag-unawa kasi hindi naman sila nagkita, kasi sa social media lang naman yun, so madali lang mapatawad, ganun ang dating. Kaya doon papasok yung desire na unawain na lang since di naman sila nagkita dahil sa social media lang sila nag-uusap. Doon papasok yung ano, cheating doon. Ito, social media. So, again, desire na unawain since di naman sila nagkita. Pwede rin ganun. Nahuli na may kachat pala, ibang kachat. Pero since long distance sila, hindi sila nagkita, edi napatawad pa. Ngayon, 18 minutes pa pala to. Dagdagan pa natin. Confidence. Reverse. Di maganda. Hindi ko na to i-clarify. Kasi madali na maintindihin. Confidence reverse, ibig sabihin, babalik ang confidence ng Pisces. Kung sakaling nawala yung confidence. So, dito babalik na, may reverse eh. Purity strength. Eto. Dito natin to gagamitin dahil di ko talaga maintindihan.
Star. Purity. Ano kaya yun? Purity, strength. Star. The Sun. So, parang ang dating sa akin. Since naging mabait naman ang Pisces sa period na to, kung mananatili siyang matatag, yung wish niya ay maaaring mag-manifest o magkatotoo. So again, ituloy-tuloy lang niya ang pagiging pure or kind. Ganun dating dito, ituloy-tuloy lang niya ang pagiging mabait sa period na to, at mag-grant ang wish. Don't worry. So, may blessing na maaaring mangyari in short, or reward sa effort. Ngayon, nadagdag pa ba? Wag na. Dito na tayo sa general advice. So, ito at ito, same instruction. Okay? Bale, kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. Bale, babasahin ko na lang para mabilis. So, sabi dito, everything in fruition and wisdom from all stages of life. Ito, everything has turned out well. Enjoy your success. To support yourself before you can support others. Oh, ito maganda. Abundance. The chalice overflows with potential. Drink from it and prosper. Ito naman, mysteries. Unlock ancient secrets. The past holds the keys to your future. At ang huli, so sabi naman dito, guidance. Seek guidance from within. The answers you seek are in the cards. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.